Mga balita sa Metro Manila. Nanawagan nga sa publikong mga kaanak ng nawawalang accountant na si Irene Melican na makipag-ugnayan sana sa kanila para mapabilis ang paghahanap sa dalaga. Nitong nakaraang linggo, naaresto na ang lalaking suspect sa pagkawala ng 35 taon na biktima. Base sa investigasyon ng mga pulis, nakilala ni Irene ang lalaki sa isang dating app noong nakaraang taon. Nakuha ng lalaki ang loob ng biktima at parati raw hinuhut-hutan ng pera ang babae. Nalaman naman ni Irene na pamilyado na pala ang lalaki kaya ito nakipaghiwalay. Pero nito lang June 3, tumawag daw ang suspect sa biktima para humingi ng tulong dahil na-aksidente daw ito. Ito na nga ang huling beses na nakita si Irene. Sinubukan namang tawagan ng mga kaibigan ng biktima ang cellphone nito pero isang bata ang sumagot sa video call. Dito rin nila nakita ang suspect na hinablot ang telepono. Napag-alaman din ng NBI na ginamit ang credit card ng biktima para bumili ng cellphone sa isang tindahan sa Green Hills. Nadiskubre rin nila ang tangkang pagbenta ng suspect sa nawawalang sasakyan ni Irene. Bukod dyan, nabawi nila ang iba't ibang ID at card ng babae mula sa suspect. Tikom ang bibig ng suspect sa kinaroroonan ng biktima. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad kay Irene. Inaresto naman ng Bureau of Immigration ang 2 Chinese nationals na nagpapanggap daw na Pilipino sa NAIA Terminal 3. Naghinala mga immigration officer sa hawak na birth certificate ng isa sa kanila. 39 na taong gulang na kasi siya nang mairehistro ang kanyang kapanganakan. Abay, talaga hindi na natapos-tapos itong mga late registration. Ano po? Hindi rin siya makapagsalita ng kahit anong wikang Pilipino. Di pa paano nga nangyari iyon, ano? Ang isa naman may naipakitang lisensya, passport at UMID. Pero hindi niya matandaan kung saang eskwelahan siya sa bansa nag-aral. Dito na nga umaming nabili lamang online ang mga nasabing dokumento. Ipade-deport ng immigration pabalik ng China ang 2 dayuhan. Inaalam na rin ng immigration kung saan nila eksaktong nakuha ang mga ID at papeles. Bubuksan naman ang bahagi ng Kamuning flyover southbound sa Quezon City sa susunod na buwan na po ito. So ibig sabihin napaaga no, yung tapos ng kanilang trabaho. Abay, good job naman dyan. Ayon nga po sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mabilis ang naging trabaho sa retrofitting sa taas ng flyover. Dahil sa partial opening, inaasahang bibilis na ang biyahe ng mga sasakyan na biyaheng pamandaluyong maging pamakati. Sunod namang gagawin ang ibang bahagi ng flyover para patibayin ito. Bahagi nga yan ng paghahanda para sa pagtama ng malakas na lindol o yung The Big One. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.